kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas, bago kami mag-vlog, alam na namin kung ano ang posibleng kahinatnan namin at kung ano yung ginagawa namin. Ano, hindi basta-basta matatakot yung mga vloggers sa ganyan ho, mga bossing. Okay? Kayo naman. Ginagawa nyo kami utu-utu ho, mga kababayan. Ginagawa ng mga DDS, utu-utu tayo no? Pero, ang totoo, sila naman talaga ang utu-utu, mga boss Chief Amuser. Isingit ko lang ito no? Kasi yung iba dyan, meron ang sasabi, kakasuhan namin kayo, ganito, ganyan. Yung tipo bang kapag ka nahuhuli, pagka nakikita, pagka nabubuko, ang i-reply nila sa inyo, kakasuhan. Kagaya po, mga bossing, ito, GMA News, si Man Scarpio, Manasa Scarpio, mga boss Chief Amuser, ay naghain ng reklamong kriminal sa kampo ni Representative Senda niya. Kung di ako nagkakamali, kasama din yata dito si De Lima. Bakit? Kasi nakita ng taong bayan, talagang malalaki yung mga red flag nila ho, mga bossing. At talagang medyo dumiin doon yung mga listahan ng dating senador na si Antonio Trillanes na 18 out of 18 ho, mga boss Chief Amuser, ang tumugma mismo. 18 out of 18 ang tumugma mismo, mga kababayan, doon sa binabasa po ni Congresswoman De Lima. At sabi naman po ng AMLAC, tugmang-tugma po. Sa madaling salita, totoo yung bank account at totoo yung mga transaction. Di ba? At kung hihintayin natin na basahin po lahat yon, ang ginawa na nga lang po, random na nga lang, mga boss Chief Amuser. Random na lang. Bakit? Sa dami po ng transaction, mga kababayan, ni-random na lang po nila. At walang sumablay ni isa doon sa 18 random. 18 out of 18 nga ang ika nga niya sabi natin. 100% po natumbok. No, ngayon, ito, pangangaso ang ibabalik siya. Bakit hindi na lang nila, ganito po kasi yan, ito po kasi yan, ganito galing yan. Dito po namin lilipat yan. Di ba? Ba't hindi i-explain? Pero yung kaso, ngayon, sinagot siya ni Sendanya, mga boss Chief Amuser, no? Chill na chill tayo habang nabalitaan natin, kakasuhan tayo kasi alam naman natin na ito ay classic Duterte move na sila ay kapag nabubuko o nasusukol, ang ginagawa ay tumatakbo sa korte. Kagaya po yata ito nung sa impeachment ng ating Vice Presidente ho, mga kababayan. Lagi nilang sinasabi, papaliwanag namin yan, i-explain namin yan sa tamang lugar, which is ang tamang lugar daw ho, mga bossing, ay yung Senado. Pag naiakyat na daw po yung impeachment doon sa Senado. Kaso po, eto ano ginagawa nila? Nakaraang buwan lang ho, o 2 buwan makalipas, mga boss Chief Amuser, naging hakbang ng Vice Presidente ay humingi o sumaklolo sa dito po sa Korte Suprema para wag ituloy yung impeachment. O ngayon, mga DDS, paano nyo ngayon sasabihin sa amin na gustong magpaliwanag ng Vice Presidente? At ang napili niyang lugar o ang hinihintay niyang lugar o panahon ay yung Senado. Pero ito ang ginagawa. Sumasaklolo sa Supreme Court para wag mapunta yung impeachment sa Senado. O di ginagago kayo. Di ba? O di inuuto kayo, iba yung sinasabi doon sa kinikilos nila. Tsaka ito mga DDS. Lagi niyong tatandaan, ang pinakamalakas na puwersa na magiging kakampi ng Vice Presidente ay ang taong bayan. Ano po? Ang taong bayan. Kung gusto nila ng simpatya galing sa taong bayan, dati pa lang ipinapaliwanag na nila yan. Nung unang impeachment pa lang po,
sa mga press conference na ginawa ng Vice Presidente, imbis na sabihin niya po, mga kababayan, na huhukayin ko yung bangkay nung tatay nyo, tapos itatapong ko sa West Philippine Sea. Imbis na po ang marinig natin, yung hindi binigay ng Pangulo yung relo niya doon sa bata. Gusto ko siyang putulan ng ulo. Imbis na yun yung mga sinabi niya, ipinaliwanag niya. Dahil po ang mamamayang Pilipino nakatutok at naghihintay diyan po sa mga kasagutan ng Vice Presidente. Bribery sa DepEd, confidential funds, etong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, yung mga paggamit daw po ng pera ng Pogo at pera ng mga Lord ng mga ipinagbabawal na gamot, etc. Yan ang mga hinihintay na katanungan, na sagot po. Pag naintindihan ng mamamayang Pilipino, panigurado, kakampihan kayo. At tayo, baka kasama po ako, kasama si I.M. Batman, kasama si Alonely TV, si Ed Ong, at yung iba pa pong mga Seresa Force family, baka si Chaicher nando sa harapan, sumisigaw, wag nang i-impeach si Sara. O baka gumaganon tayo. Kasi meron tayong narinig na explanation nila. Meron tayong nakita na patunay na wala talaga siyang kasalanan at talagang pinupolitika lang siya. Di ba? Pero hanggang ngayon, mga bossing, ang sagot sa atin, sasagutin namin yan doon sa tamang panahon, sa tamang lugar. Pero yung nakikita natin na pagkilos nila, Supreme Court, tulungan nyo kami na wag matuloy yung impeachment at ipatigil yung impeachment. Kasi mahina lang yung ebidensya nila. Sila yung nagsasabi na mahina ang ebidensya. Diba? Kaya uulitin ko, ang tanong ko, anong level ng pagkauto-uto itong mga DDS? O diyan, 10 ang pinaka mataas, 1 ang pinakamahina. No? 1, kapag ka hindi mo nakikita na uto-uto yung mga DDS. 10, kapag ka ramdam mo at kita mo na talagang sobra ang pagkakauto-uto ng mga DDS sa mga Duterte. O yan. Di ba? Tapos eto, nabuksan na hayag nakita ng mamamayang Pilipino. Nagulat sa 6.7 billion na transaksyon in and out, mga kababayan. Ang sagot ng asawa ng Vice Presidente, kakasuhan po yung mga naglabas. Sabi ni Joko Bakalalayo, 10 times 10, 100 daw ho, mga kababayan. Sabi ni Sir Paulo, level 0808. Uy, level bobo yan. Galing mo, ha?